Ang mensaheng ito ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Dahil ngayong gabi, kapag naupo ka na para maghapunan, maaaring kumakain ka ng pagkaing matagal mo nang pinagkakatiwalaan. Hindi mo alam na tahimik pala nitong pinapahirapan ang iyong mga bato habang ikaw ay natutulog. Ang video na ito ay ginawa lalo na para sa iyo kung gabi-gabi kang kumakain ng hapunan na iniisip, normal lang ito, ayos lang ito. Ang ipapaliwanag ko ay hindi karaniwang sinasabi ng karamihan sa mga doktor sa regular na check-up, hindi malinaw na nakasulat sa mga food label, at hindi napapansin ng mga tao hanggat nagsisimula na ang pinsala sa bato. Kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil pag natapos mo ito, maintindihan mo ng malinaw kung aling karaniwang pagkain sa hapunan ang naglalagay ng matinding pressure sa iyong mga bato sa gabi, kung bakit tahimik ang nagiging pinsala, at kung anong mga simpleng pagbabago ang pwedeng magprotekta sa iyo bago pa lumabas ang mga sintomas. Kapag hindi mo napanood ang dulo ng video, mamimiss mo ang pinakamahalagang bahagi. Bago tayo magpatuloy, hayaan mo akong magtanong. Saan ka nanonood ngayon? Ay comment ang iyong bansa o lungsod. Gusto kong malaman kung saan umaabot ang mensaheng ito, dahil ang problema sa bato ay hindi namimili ng lugar, edad, o uri ng pamumuhay. Kung naniniwala ka na mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutan, at gusto mo ng gabay sa nutrisyon na tunay na nagpoprotekta sa iyong mga organo, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay nilikha para ibahagi ang mga katotohanang madalas binabaliwala hanggang sa huli na ang lahat. May isang bagay na hindi alam ng karamihan. Mas nagtatrabaho ng husto ang iyong mga bato sa gabi, hindi sa araw. Habang ikaw ay natutulog, sinasala nila ang mga dumi mula sa iyong hapunan, binabalanse ang mga likido, kinokontrol ang presyon ng dugo, at pinananatiling maayos ang kemikal na balanse ng iyong katawan. At kapag ang hapunan ay may maling kombinasyon ng pagkain, hindi nakakakuha ng pahinga ang iyong mga bato. Sa halip, napupunta sila sa matinding stress. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagigising na pagod, uhaw, namamaga, o pabalik-balik sa pag-ihi sa gabi, nang hindi man lang iniugnay ito sa kinain nila sa hapunan. Hindi agad nagpaparamdam ang pinsala. Unti-unti itong naiipon gabi-gabi. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang kinakain natin sa hapunan kaysa sa sinasabi sa atin, mag-comment ng Leia ngayon. At manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay maaaring tuluyang magbago sa pananaw mo sa iyong pagkain sa gabi. Para maintindihan kung bakit napaka-stressful sa mga bato ang karaniwang pagkain na ito sa hapunan, kailangan mo munang maunawaan kung paano talaga gumagana ang iyong mga bato, lalo na sa gabi. Ang iyong mga bato ay hindi lang simpleng mga filter. Sila ay mga tagapamahala. Bawat minuto, binabalanse nila ang mga likido, inaalis ang mga dumi, kinokontrol ang electrolytes, at tumutulong sa pag-manage ng presyon ng dugo. Sa araw, nahahati ang trabahong ito dahil ikaw ay gumagalaw, pinagpapawisan, umiinom ng tubig, at gumagamit ng enerhiya. Sa gabi, bumabagal ang halos lahat, maliban sa responsibilidad ng mga bato. Kapag humiga ka na para matulog, nagbabago ang daloy ng dugo. Nag-iba ang mga hormone. Pumapasok ang katawan sa repair mode. At ang mga bato ay nagsisimulang mag-concentrate ng ihi para magtipid ng tubig. Isa itong natural at proteksyon na proseso. Pero ginagawa rin nitong mas sensitibo ang mga bato sa kinain mo sa hapunan. Kapag ang hapunan ay may pagkaing mataas sa asin, mabigat sa protina, o labis na processed, napipilitan ang mga bato na magtrabaho ng mas mahirap sa mismong oras na dapat ay nagpapahinga na sila. Sa halip na mag-relax, kailangan nilang maglabas ng sobrang sodium, magsala ng maraming basurang galing sa protina, at mag-manage ng fluid imbalance kahit kaunti na lang ang tubig sa katawan. Nagdudulot ito ng panloob na strain na hindi mo agad nararamdaman. Walang sakit. Walang babala. Pressure lang na dahan-dahang bumibigat sa milyon-milyong maliliit na filtering units sa loob ng mga bato. Gabi-gabi, naiipon ang stress na ito. Ito ang dahilan kung bakit madalas unang lumalabas ang senyales ng kidney stress habang natutulog. Madalas na pag-ihi sa gabi. Tuyong bibig. Hindi mapakaling tulog.
Pamamaga sa umaga. Hindi ito mga aksidente. Mga palatandaan ito na ang iyong mga bato ay overloaded sa oras na dapat silang nagre-recover. Maraming tao ang iniisip na ang problema sa bato ay nagsisimula sa araw. Sa totoo lang, ang pinsala ay madalas nagsisimula ng tahimik sa gabi, dulot ng mga pagpili sa hapunan na akala natin ay walang masamang epekto. Hindi nakakalimot ang mga bato sa kung ano ang kinakain mo, kahit matagal ka ng tulog. Kung may saysay ito sa iyo, at ngayon mo lang napagtanto na hindi mo pa kailanman tiningnan ang hapunan sa ganitong paraan, mag-comment ng Leah. Ang kamalayan ang unang hakbang sa proteksyon. Ngayong naiintindihan mo na kung bakit napakahinang sandali ng gabi para sa mga bato, panahon na para pag-usapan ng malinaw at direkta ang tiyak na uri ng pagkain sa hapunan na nagdudulot ng pinakamalaking pinsala kapag kinakain sa gabi. Ngayon, linawin natin ng mabuti ang mismong pagkain, dahil ang pag-iwas sa ganitong usapan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling walang alam. Ang pagkain kinakain sa hapunan na tahimik na naglalagay ng stress sa iyong mga bato ay hindi lang isang sangkap. Isa itong pattern. Partikular, ito ay mga hapunan na mataas sa asin, mabigat sa protina, at lubhang processed, na kinakain sa huling bahagi ng araw. Napakakaraniwan ng kombinasyong ito, kaya malawak ang pinsalang dulot nito at bihirang questionin. Isipin mo ang karaniwang hapunan na para sa marami ay normal lang. Mga processed na karne, instant noodles, mga diletang o nakapak na sarsa, pinirito o inihaw na protina na punang pampalasa, at mga pagkain gawa para sa bilis at sarap, hindi para sa proteksyon ng mga organo. Binabahan ng mga pagkain ito ang katawan ng asin at protina ng sabay, eksakto, bago pumasok ang mga bato sa pinakasensitibong yugto ng kanilang trabaho. Pinipilit ng asin ang mga bato na ilabas ang sobrang sodium, kasabay ng paghila ng tubig palabas ng katawan. Ang pagbasag ng protina ay lumilikha ng nitrogen waste na kailangang salain. Kapag dumating ang dalawa ng sabay sa gabi, hinihingan ang mga bato ng mabigat na trabaho sa oras na sila ay biologically nakaprograma para bumagal. Ang mas delikado pa, ang mga pagkain ito ay hindi agad nagdudulot ng discomfort. Maaari kang mabusog, makontento, o makaramdam pa nga ng relax pagkatapos kumain. Pero sa loob ng katawan, ang mga bato ay humaharap sa concentrated na dumi, mas malapot na dugo, at mas mataas na pressure sa kanilang mga filtering units. Hindi ito minsan ang problema. Sa maraming tahanan, ganitong klase ng hapunan ang nangyayari ilang beses sa isang linggo, minsan gabi-gabi pa. Sa paglipas ng panahon, umaangkop ang mga bato sa pamamagitan ng mas matinding trabaho, hindi mas mahusay na trabaho. At ang pag-angkop na ito ang humahantong sa tahimik na pinsala. Kung iniisip mo ngayon ang sarili mong mga hapunan at napagtatanto kung gaano kadalas itong pasok sa ganitong pattern, huminto sandali at mag-comment ng Leah. Mahalaga ang pagkilala. Ang totoo, naging normal ang ganitong uri ng hapunan dahil ito ay maginhawa, abot kaya, at matinding minamarket. Pero ang normal ay hindi palaging ligtas, lalo na kapag paulit-ulit itong ginagawa sa gabi sa loob ng maraming taon. Mahalagang maunawaan ang pattern na ito, dahil kapag malinaw mo na itong nakikita, maaari mo na itong putulin. At bago natin pag-usapan ang mga solusyon, kailangan mo munang maintindihan ang tiyak na papel ng asin sa tahimik na pagtulak sa mga bato lampas sa kanilang limitasyon. Karapat-dapat ng espesyal na pansin ang asin, dahil isa ito sa pinakaminamaliit na stressor ng mga bato, lalo na kapag kinokonsumo sa hapunan. Kailangan ng katawan mo ang sodium para gumana, pero sa maliliit na dami lamang. Ang problema ay hindi ang asin mismo. Ang problema ay ang sobra-sobrang asin na pumapasok sa katawan sa huling bahagi ng araw, sa panahong ang mga bato ay pinakahindi handa para dito. Kapag kumain ka ng maalat na hapunan, mabilis na pumapasok ang sodium sa dugo. Para mapanatiling balance ang blood chemistry, kailangang alisin ng mga bato ang sobrang sodium. Para magawa ito, hinihila nila ang tubig mula sa katawan at itinutulak palabas ang parehong sodium at tubig sa ihi. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng pressure sa loob ng maliliit na filtering units ng mga bato.
Sa gabi, nagiging maseryoso ito. Habang natutulog ka, natural na sinusubukan ng katawan na magtipid ng tubig. Nagpapadala ang mga hormone ng senyales sa mga bato na gumawa ng mas concentrated na ihi. Kapag dumating ang sobrang asin sa oras na ito, direktang sumasalungat ito sa natural na prosesong iyon. Napipilitan ang mga bato na baliwalain ang kanilang natural na ritmo at magtrabaho ng mas mabigat sa halip na bumagal. Ang panloob na labanan na ito ay hindi nagdudulot ng sakit, pero lumilikha ito ng stress. Maaaring tumaas ang blood pressure habang natutulog. Maaaring lumipat ang likido papunta sa mga tissue, na nagdudulot ng pamamaga sa umaga, namamagang mga daliri, o paninikip sa paligid ng mga mata. May mga taong nagigising na uhaw o may tuyong bibig dahil mas maraming tubig ang nawala sa katawan magdamag kaysa sa nararapat. Sa loob ng mga buwan at taon, ang paulit-ulit na nighttime salt overload ay maaaring makasira sa mga filtering structure ng mga bato. Maaari rin nitong palalain ang high blood pressure, na lalo pang nagpapabilis ng paghina ng kidney function. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas magkasabay lumalabas ang sakit sa bato at hypertension. Kung nagigising ka na may pamamaga, panunuyo, o pabalik-balik na pag-ihi sa gabi, hindi ito maliliit na abala. Mga senyales ito. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng Maya. Nakatago ang asin sa maraming pagkain sa hapunan, lalo na sa mga processed na pagkain, sarsa, seasoning mix, at convenience products. Kahit ang mga pagkaing hindi sobrang alat ang lasa ay maaaring may mataas na sodium. Ang pag-unawa kung paano binibigatan ng asin ang mga bato sa gabi ang maghahanda sa iyo para makita kung bakit ang pagsasama ng asin at mabigat na protina sa hapunan ay lumilikha ng mas malaking pasanin. At iyan ang kailangan nating pag-usapan sa susunod. Madalas purihin ang protina bilang masustansya at tama naman iyon. Kailangan ng katawan mo ang protina para mapanatili ang kalamnan, mag-ayos ng mga tissue, at suportahan ang immune system. Ngunit ang hindi sinasabi sa karamihan ng tao ay kasing halaga ng dami ng protina ang oras kung kailan mo ito kinakain, lalo na pagdating sa kalusugan ng mga bato. Kapag kumain ka ng protina, binabasag ito ng katawan sa amino acids. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga waste product tulad ng urea at creatinine. Hindi naman mapanganib ang mga basurang ito sa kanilang sarili, ngunit kailangan silang salain palabas ng dugo ng mga bato. Normal ito sa araw, kapag aktibo ang mga bato at sinusuportahan ng sapat na tubig at paggalaw ng katawan. Sa gabi, nagbabago ang sitwasyon. Natural na bumabagal ang kidney filtration. Mas nagiging concentrated ang ihi. Nag-iba ang daloy ng dugo. Kapag kumain ng mabigat at maraming protina na hapunan sa huli ng araw, biglang napipilitan ang mga bato na mag-alis ng malaking dami ng protein waste sa mismong oras na sila ay biologically nakaprograma para bawasan ang trabaho. Pinipilit nitong magtrabaho ang mga bato sa ilalim ng matinding strain. Kailangang iproseso ng mga filtering units ang mas malapot na dugo na may mas kaunting available na tubig. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na stress na ito ay maaaring magpahina at magsira sa mga masiselang istruktura na nagbibigay daan para sa maayos na pagsasala ng mga bato. Mas mapanganib ito lalo na sa mga taong lampas 40 taong gulang, may high blood pressure, diabetes, prediabetes, o family history ng sakit sa bato. Sa mga individual na ito, mas kaunti na ang reserba ng kakayahan ng mga bato. Ang mabibigat na hapunang puno ng protina ay maaaring itulak ang mga bato lampas sa kanilang komportableng limitasyon nang walang anumang agarang babala. Ang nagpapahirap makita ang problemang ito ay ang pakiramdam ng katawan na kadalasan ay ayos lang pagkatapos ng protein-heavy na pagkain. Walang kirot, walang sakit, at walang agarang pagod. Ngunit sa loob ng katawan, tumataas ang antas ng basura magdamag at napipilitan ang mga bato na mag-compensate. Kung ang iyong mga hapunan ay madalas umiikot sa malalaking bahagi ng karne, processed na protina, o maraming pinanggagalingan ng protina ng sabay-sabay, ito ay isang bagay na dapat mong seryosohin. Kung ganito ang karaniwan mong pagkain sa gabi, mag-comment ng Laya. Ang protina ay hindi kalaban. Ang timing at sobrang dami ang problema.
At kapag ang protein overload ay pinagsama pa sa kakulangan ng tubig sa gabi, lalo pang tumitindi ang strain sa mga bato, at iyan ang kailangan nating maintindihan sa susunod. Isa sa mga pinakamapanganib na bagay tungkol sa pinsala sa bato ay halos hindi ito nagbibigay ng maagang babala. Walang matinding sakit. Walang malinaw na senyales. Walang biglaang indikasyon na may mali na. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabibigla kapag sinabihan silang may sakit na sila sa bato. Ang mga bato ay may malaking reserba ng kakayahan. Maaari silang mawalan ng malaking bahagi ng function at pakiramdam mo ay normal pa rin. Hindi ito biyaya. Ito ang nagpapahintulot na umusad ang pinsala ng tahimik sa loob ng maraming taon. Kapag ang mga bato ay paulit-ulit na na-stress sa gabi dahil sa maalat at protina-heavy na hapunan, umaangkop sila sa pamamagitan ng mas matinding pagtatrabaho. Tumataas ang pressure sa mga filtering units para makasabay. Maaaring normal pa rin ang blood tests. Maaaring walang pagbabago sa ihi. Samantala, ang microscopic na pinsala ay dahan-dahang naipon. Ito ang dahilan kung bakit madalas sabihin ng mga tao, okay naman ako noon, bigla na lang hindi. Sa oras na ang pagod ay maging palagyan, ang pamamaga ay maging halata, o tuluyang magbago ang mga lab values, maaaring malaking bahagi ng kidney function ang nawala na. Isa pang dahilan kung bakit nananatiling nakatago ang pinsala ay dahil ang mga unang sintomas ay madaling balewalain. Ang paggising na pagod ay sinisisi sa edad. Ang namamagang mata ay sinisisi sa tulog. Ang pag-ihi sa gabi ay sinisisi sa pag-inom ng tubig. Isa-isa, hindi ito mukhang seryoso, pero kapag pinagsama-sama, madalas itong tumuturo sa mga batong nasa chronic stress. Ang katahimikang ito ay lumilikha ng maling pakiramdam ng kaligtasan. Patuloy na kumakain ang mga tao ng parehong hapunan gabi-gabi, hindi alam na ang mga bato ay tahimik na nagko-compensate sa likod. Hindi tulad ng mga kalamnan, hindi nagrereklamo ang mga bato kapag napapagod. Unti-unti lang silang napupudpod. Kung naisip mo na ang kawalan ng sakit ay ibig sabihin ay walang problema, ito na ang sandaling pag-isipan mong muli. Hindi ganoon gumagana ang pinsala sa bato. Kung tumama ito sa iyo, mag-comment ng laya. Ang pag-unawa na tahimik ang kidney stress ay hindi para manakot. Ito ay para lumikha ng sense of urgency bago maging permanente ang pinsala. At isa sa pinakamalalaking salik na nagpapabilis sa tahimik na pinsalang ito ay ang halos lahat ay binabaliwala sa gabi, dehydration, na siyang pag-uusapan natin sa susunod. Sa gabi, karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan na nililikha nila ang perpektong kondisyon para ma-stress ang mga bato sa pamamagitan ng mas kaunting pag-inom ng tubig. Naiintindihan ito. Marami ang umiiwas sa pag-inom ng likido sa gabi para hindi magising at umihi. Pero kapag pinagsama ang ugaling ito sa mabigat na hapunan, nagiging seryosong problema ito para sa mga bato. Napakahalaga ng tubig para sa maayos na paggana ng mga bato. Pinapahina nito ang konsentrasyon ng mga basura, sinusuportahan ang pagsasala, at tinutulungan ang mga lason na mailabas ng maayos mula sa katawan. Kapag kulang ang iniinom na likido, nagiging mas concentrated ang dugo. Ang mga basurang galing sa asin at protina ay nagiging mas malapot at mas mahirap salain. Ngayon, isipin kung ano ang nangyayari pagkatapos ng isang maalat at protina-heavy na hapunan na may kaunting tubig. Napipilitan ang mga bato na iproseso ang masinsing basura na may mas kaunting tulong mula sa likido, sa panahong bumabagal na ang filtration. Pinapataas nito ang pressure sa loob ng mga filtering units ng bato at pinapataas ang panganib ng microscopic na pinsala. Habang natutulog, natural na binabawasan ng katawan ang produksyon ng ihi para magtipid ng tubig. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili ang basura sa mga bato at urinary system. Kapag mababa ang hydration, ang concentrated na basurang ito ay maaaring makairita sa kidney tissue at magpataas ng panganib ng kidney stones, pag-ipon ng asido, at pangmatagalang pinsala. Maraming tao ang nagigising na may tuyong bibig, maitim na ihi, o matinding uhaw. Hindi ito mga random na pakiramdam.
Mga senyales ito na nahirapan ang katawan na panatilihin ang balanse magdamag. May ilan ding nakakaranas ng pamumulikat ng binti o pananakit ng ulo sa umaga na maaaring may kaugnayan sa fluid at electrolyte imbalance. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na dehydration sa gabi ay pinipilit ang mga bato na magtrabaho sa hindi ideal na kondisyon. Hindi ito agad nagdudulot ng sintomas, pero pinapabilis nito ang pagkasira. Matibay ang mga bato pero hindi sila walang hanggan. Kung madalas mong nililimitahan ang pag-inom ng tubig sa gabi, nagigising na uhaw, o napapansin ang maitim na ihi sa umaga, ito ay isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng maya. Ang hydration ay hindi nangangahulugang uminom ng sobrang dami ng tubig bago matulog. Ibig sabihin nito ay maging maingat sa buong gabi at iwasan ang mga pagkaing nangangailangan ng mas maraming tubig kaysa sa kayang ibigay ng katawan ng komportable sa gabi. Kapag ang dehydration ay pinagsama sa sobrang asin at protina, lalo pang dumodoble ang kidney stress. At ito mismo ang dahilan kung bakit palaging binibigyang diin ng mga eksperto, hindi lang kung ano ang kinakain mo sa hapunan, kundi kung paano nakaapekto ang iyong kabuuang mga gawi sa kalusugan ng bato, na siyang nagdadala sa atin sa kung ano ang pare-parehong sinasabi ng mga espesyalista at pananaliksik. Ang ibinabahagi ko sa iyo ay hindi opinyon at hindi rin uso lang. Ito ay naayon sa matagal ng tahimik na sinasabi ng mga kidney specialist, nutrition researcher, at long-term population studies sa loob ng maraming taon. Nagkakasundo ang mga eksperto sa kalusugan ng bato sa ilang mahahalagang prinsipyo. Pinakamababa dapat ang sodium intake sa gabi. Katamtaman lamang ang protina sa hapunan, hindi mabigat. Ang highly processed na pagkain ay nagdudulot ng mas malaking pasanin sa pagsasala kaysa sa whole foods. At ang late-night eating ay nagpapalala sa lahat ng epektong ito. Ang mga nephrologist, ang mga doktor na dalubhasa sa kalusugan ng bato, ay madalas nakikita ang pinsala matagal na pagkatapos itong magsimula. Marami sa kanila ang nagsasabing ang mga pasyenteng humihina ang kidney function ay walang kakaibang diet. Mayroon silang karaniwang diet, pero may paulit-ulit na stress sa gabi mula sa mga hapunang hindi kailanman nagbago ang pattern. Binibigyang diin din ng mga nutrition researcher ang timing. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa circadian rhythm na ang mga organo ay sumusunod sa pang-araw-araw na siklo. Hindi eksepsyon ang mga bato. Mas mataas ang kakayahan nilang humawak ng sobrang asin at protina mas maaga sa araw at mas mababa ito sa gabi. Ang hindi paggalang sa ritmong ito ay pinipilit ang mga bato na magtrabaho laban sa kanilang natural na schedule. Ipinapakita ng datos sa pampublikong kalusugan na ang mga populasyon na may mas magaan na hapunan, mas mababang sodium sa gabi, at mas maagang oras ng pagkain ay patuloy na may mas mababang antas ng sakit sa bato at high blood pressure. Lumilitaw ang pattern na ito sa iba't ibang kultura, hindi dahil sa genetics, kundi dahil sa araw-araw na gawi. Ang mahalagang maunawaan ay wala sa mga ito ang nangangailangan ng matinding hakbang. Hindi hinihingi ng mga eksperto na alisin ang buong food groups. Ang hinihingi nila ay balanse, kamalayan, at tamang timing. Kapag iginagalang ang mga ito, malaking bumababa ang kidney stress. Kung napagtatanto mo ngayon na wala pang nagpalinaw ng kidney health sa ganitong paraan sa iyo noon, hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo ay matagal na itong dapat nalaman, mag-comment ng Leia. Iisa ang sinasabi ng mga eksperto kahit iba-iba ang paraan ng pagpapahayag. Umuunlad ang mga bato sa pagiging simple. Nahihirapan sila sa sobrang dami. At ang hapunan ng oras kung saan pinakamapaminsala ang labis. Ang pag-alam kung saan nagkakasundo ang mga eksperto ay makapangyarihan, ngunit mas nagiging mahalaga ito kapag nakikilala mo ang mga unang senyales na maaaring nahihirapan na ang sarili mong mga bato. Iyan ang kailangan nating pag-usapan sa susunod. Madalas nagbibigay ng mga senyales ang katawan matagal bago pa lumabas ang isang diagnosis. Ang problema, karamihan sa mga tao ay hindi naturuang kilalanin ang mga senyal na ito, lalo na pagdating sa stress sa mga bato. Sa halip, binabaliwala ang mga ito at sinasabing normal lang sa pagtanda,
kulang sa tulog, o simpleng abala lang. Isa sa mga pinakamaagang palatandaan ay ang pagbabago sa pag-ihi. Maaaring mas madalas kang magising sa gabi para umihi, mapansin na ang ihi ay masyadong maitim o mabula, o maramdaman na parang hindi lubusang nailabas ang ihi. Madaling ipagsawalang bahala ang mga pagbabagong ito, pero madalas itong sumasalamin sa kung gaano kahirap magtrabaho ang mga bato sa pagsala ng basura. Ang pamamaga ay isa pang karaniwang senyales. Ang pamumugto sa paligid ng mga mata sa umaga, paninikip ng mga singsing sa daliri, o pamamaga ng bukong-bukong at paa ay madalas isinisisi sa asin o mahinang sirkulasyon. Sa totoo lang, maaari itong magpahiwatig na nahihirapan ang mga bato na balansihin ang mga likido sa katawan. Mahalaga rin ang patuloy na pagkapagod. Hindi lang ito simpleng pagod pagkatapos ng mahabang araw. Ito ay paggising na pagod kahit nakatulog, pakiramdam na laging ubos ang lakas ng walang malinaw na dahilan, o kawalan ng enerhiya na dati ay meron ka. Kapag kahit bahagyang naiipon ang basura sa dugo, ramdam ito ng buong katawan. Ang pamumulikat ng kalamnan, lalo na sa gabi, ay maaaring senyales ng electrolyte imbalance. Ang mga bato ang nagre-regulate ng mga mineral tulad ng potassium, sodium, at calcium. Kapag nagulo ang balanse na ito, tumutugon ang mga kalamnan. Ang high blood pressure ay parehong sanhi at resulta ng stress sa mga bato. Maraming tao ang tinatrato ang pagtaas ng blood pressure bilang hiwalay na problema, hindi alam na malalim ang papel ng mga bato dito. Kung kahit isa lamang sa mga senyal na ito ang nakikilala mo sa sarili mo, hindi ito dahilan para magpanik. Ito ay dahilan para magbigay pansin. Ang maagang kamalayan ay nagbibigay sa iyo ng mga pagpipilian. Ang pagwawalang bahala sa mga senyales ay nag-aalis ng mga pagpipiliang iyon. Kung pamilyar sa iyo ang alinman dito, mag-comment ng laya. Ang kamalayan ay hindi kahinaan. Ito ay proteksyon. Ang pag-unawa sa mga senyal na ito ang naghahanda sa iyo para sa pinakamahalagang bahagi ng usapang ito, kung ano ang maaari mong gawin na nagsisimula sa isang bagay na kasing simple at kasing lakas ng pagbabago sa hitsura ng iyong hapunan. Ngayon, mag-focus tayo sa mga tunay na nakatutulong, dahil ang pagprotekta sa iyong mga bato ay hindi nangangailangan ng matitinding diet o komplikadong patakaran. Nagsisimula ito sa paggawa ng hapunan na mas madali para sa katawan. Ang kidney-friendly na hapunan ay mas magaan, mas simple, at hindi masyadong mabigat. Hindi ito nangangahulugan ng pag-skip ng pagkain o pagkain ng walang lasa. Ibig sabihin nito ay pumili ng mga pagkain hindi sabay-sabay nag-o-overload sa mga bato ng asin, protina, at basura. Magsimula sa protina. Sa halip na malalaking bahagi, katamtamang dami ang layunin. Kadalasan, sapat na ang mas maliit na serving, lalo na kapag may kasamang gulay. Ang plant-based na protina, isda, o liin na opsyon ay karaniwang mas magaan para sa mga bato kaysa sa processed o sobrang tinimplahang karne. Ang mga gulay ay dapat mas marami ang bahagi sa plato. Ang mga pinasingawan, ginisa, o bahagyang nilutong gulay ay nagbibigay ng fiber, tumutulong sa balance ng potassium, at nagbibigay ng volume nang hindi binibigatan ang pagsasala. Pinapabagal din nila ang digestion, na tumutulong mag-stabilize ng blood chemistry magdamag. Ang asin ang madalas na dahilan kung bakit sumasablay ang hapunan. Ang paghahanda ng pagkain sa bahay na may minimal na seasoning ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa sodium. Ang sariwang damo, bawang, sibuyas, at natural na spices ay nagbibigay ng lasa ng hindi pinipilit ang mga bato na maglabas ng sobrang asin habang ikaw ay natutulog. Mahalaga rin ang timing. Ang pagkain ng mas maagang hapunan ay nagbibigay sa mga bato ng mas maraming oras para iproseso ang basura bago magsimula ang nighttime concentration. Kahit ang paglipat ng hapunan ng 1 o 2 oras ng mas maaga ay maaaring magpababa ng overnight strain. Ang laki ng bahagi ay isa pang tahimik na salik. Ang malalaking hapunan ay nangangailangan ng mas maraming filtration. Ang mas maliit at balanseng pagkain ay mas madaling hawakan ng mga bato at madalas nagreresulta sa mas maayos na tulog at mas kaunting pag-ihi sa gabi. Ang hydration ay dapat tuloy-tuloy, hindi sobra.
Ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong gabi ay sumusuporta sa kidney function nang hindi ginugulo ang katawan habang natutulog. Maaaring mukhang simple ang mga pagbabagong ito, pero makapangyarihan ang mga ito. Maraming tao ang nakapapansin ng pagbuti sa kalidad ng tulog, pagbawas ng pamamaga sa umaga, at mas mataas na enerhiya sa loob lamang ng ilang linggo. Kung naniniwala ka na ang simpleng pagpili ng pagkain ay maaaring gumawa ng malaking kaibahan sa pangmatagalang kalusugan, mag-comment ng saya. Ang kinakain mo sa hapunan ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong mga bato ng mga kondisyong kailangan nila para tumagal. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman inuugnay ang kanilang mga gawi sa hapunan sa kalusugan ng bato, at may dahilan kung bakit. Ang pinsala sa bato ay hindi maingay. Wala itong matinding sakit o agarang karamdaman. Unti-unti itong nabubuo, tahimik sa likod ng pang-araw-araw na buhay, habang ang mga tao ay nakatuon sa mas lantad na issue sa kalusugan. Mula pagkabata, tinuturuan tayong mag-alala tungkol sa puso, tiyan, o timbang. Bihirang banggitin ang mga bato maliban na lang kung may nangyaring mali. Sa mga regular na check-up, kadalasang nakapokus sa blood sugar at cholesterol, habang ang kidney function ay nadadaanan lang kung napag-uusapan man. Lumilikha ito ng ilusyon na ayos lang ang mga bato hanggat walang diagnosis. May papel din ang food marketing. Maraming pagkaing panghapunan ang tinatatakan bilang key convenient, nakabubusog, o protein-rich, na nagbibigay ng impresyon na otomatiko silang healthy. Ang sodium content ay nakatago sa maliliit na letra. Ang laki ng serving ay ginagawang normal kahit hindi naman idinisenyo ang mga bato para hawakan ang ganoong dami sa gabi. Isa pang dahilan ay ugali. Emosyonal ang hapunan. Nakaugnay ito sa ginhawa, pamilya, routine, at kultura. Kapag ang isang bagay ay pamilyar at normal, bihira natin itong questionin. Inaakala ng mga tao na kung matagal na itong ginagawa, ligtas na ito. Pero ang paulit-ulit ay hindi nangangahulugang proteksyon. Mayroon ding maling pagkaunawa tungkol sa pagtanda. Maraming senyales ng kidney stress ang isinasantabi at sinasabing normal lang dahil tumatanda. Ang pagkapagod, pamamaga, pag-ihi sa gabi, at pagbabago ng gana sa pagkain ay tinatanggap bilang hindi na maiiwasan, sa halip ng mga senyal na dapat siya sa atin. Ang totoo, pundasyon ang kalusugan ng bato. Kapag nahihirapan ang mga bato, sumusunod ang ibang sistema. Mas mahirap kontrolin ang blood pressure. Bumabab ang enerhiya. Mas tumatagal ang mga lason sa katawan. Ngunit dahil dahan-dahan ang paghina, madali itong hindi mapansin hanggang umabot sa kritikal na punto. Kung ngayon mo lang napagtatanto na wala pang nagpaliwanag ng kidney health sa ganitong paraan sa iyo, hindi ka nag-iisa. Madalas wala ang impormasyong ito sa pang-araw-araw na usapang pangkalusugan. Kung pakiramdam mo ay sana nalaman mo ito ng mas maaga, mag-comment ng Leah. Ang magandang balita ay binabago ng kamalayan ang resulta. Kapag naunawaan mo kung paano naapektuhan ng araw-araw na gawi ang iyong mga bato, makakagawa ka ng may alam na mga desisyon, hindi aksidente. At ang pag-unawang ito ang direktang nagdadala sa huli at pinakamahalagang mensahe ng buong video na ito. Iiwan kita sa mensaheng ito dahil ito ang bahaging madalas tandaan ng mga tao kahit tapos na ang video. Hindi nagsisimula ang pinsala sa bato sa diagnosis. Nagsisimula ito sa mga gawi. Tahimik na gawi. Paulit-ulit na gawi. Mga gawi sa hapunan na mukhang walang masama dahil wala namang agad na masakit. Hindi ka gumigising isang araw na may sakit sa bato. Unti-unti kang napapalapit dito nang hindi mo namamalayan, gabi-gabi, kainan matapos ang kainan, habang iniisip mong normal lang ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit seryoso ito, at kung bakit mahalaga ang usapang ito. Ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kamalayan at pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan kapag walang nagpapaliwanag nito sa iyo. Kapag nakita mo na ang koneksyon ng hapunan, nighttime kidney stress, at pangmatagalang kalusugan, hindi mo na ito maikakaila. Hindi mo kailangan ng perpekto.
Hindi mo kailangan ng extreme na diet. Kailangan mo ng intensyon. Ang maliliit na pagbabagong ginagawa ng tuloy-tuloy ay mas nagpoprotekta sa iyong mga bato kaysa sa anumang gamutan sa huli. Mahalaga ang kakainin mo ngayong gabi. Mas mahalaga ang ulitin mo bukas. Kung napahinto ka ng video na ito at napaisip ng iba tungkol sa iyong mga hapunan sa gabi, nagawa na nito ang layunin nito. At kung naniniwala kang mas marami pang tao ang kailangang makarinig nito, bago mahuli ang lahat, i-thumbs up ang video na ito para mas marami ang maabot. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mas maraming kaalaman sa nutrisyon at kalusugan na nakatuon sa prevention, katotohanan, at pangmatagalang kagalingan, hindi sa uso o mga shortcut. Umiiral ang channel na ito para tulungan kang protektahan ang iyong katawan bago maging permanente ang pinsala. Bago ka umalis, sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka nanonood. At kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-drop ng layes para malaman kung naabot nito ang mga tamang tao. Gumagawa para sa iyo ang iyong mga bato gabi-gabi. Siguraduhin mong gumagawa rin para sa kanila ang iyong mga gawi.